Okay, narito tayo para sa isang napakalalim na paghimay. Meron tayong isang set ng mga mapagkukunan, isang theological na pagsusuri na para sa akin parang isang detective story. Detective story, tama. Kinokonekta niya kasi yung mga sinaunang ritual sa lumang tipan sa mga hula sa dulo ng Biblia sa Aklat ng Pahayag. Oo, at hindi lang basta koneksyon, parang a larger pattern, di ba? Oo, ang misyon natin, subukang unawain kung paano nag-uugnay yung araw ng pagtutubos, si Hesukristo at yung pinaka-ultimate goal ng buong sangnilikha. At ang sentro nga ng usapan natin ay yung konsepto ng dakilang pagtutubos. Susuriin natin kung paano yung isang sinaunang seremonya ay nagiging isang pangyari na cosmic scale na. Sige, doon tayo magsimula. Unahin natin yung esena sa aklat ng Levitico. Yung punong pari, pumapasok siya sa kabanal-banalang dako. One time a year lang yan, sa araw ng pagtutubos. Right. At may dala siyang insensaryo na puno ng baga mula sa altar at mabangong insenso. At kailangan niyang punuin ng usok yung silid, di ba? Para takpan yung tinatawag na luklukan ng awa. Kasi kung hindi... Patay siya. Ganun katindi yung kabanalan ng lugar na yon. Okay, so may life and death situation agad, isang pari, isang silid, usok. Paano ito i-connecta ng mga source mo sa aklat ng pahayag? Dito na yata papasok yung detective work. Dito na nga. Kasi ipinapakita sa mga materyales mo na yung ritual na yon, anino lang pala. Isang preview, kumbaga. Okay, isang preview. Oo. Kasi sa pahayag, may anghel naman na may gintong insensaryo sa harap mismo ng trono ng Diyos sa langit. At yung insenso niya, hindi na lang basta insenso. Ano na siya? Malinaw na sinasabi, pinaghalong maraming insenso at saka yung mga panalangin ng lahat ng banal. Wow! So dalawa na yung sangkap. Ano ang sinisimbolo ng mga yan? Ayon sa paliwanag dito, yung maraming insenso, yan yung merito, yung bango ng kaligtasan dahil sa sakripisyo ni Jesus. Okay, so yun yung... Yun yung base. Pero may kasama, yung mga panalangin ng mga banal. At ano ang mga panalangin na yon? Ito yung mga sigaw para sa katarungan. Yung mga hanggang kailan o Panginoon ng mga inapi. Pero bakit kailangang pagsamahin? Hindi ba sapat na yung sakripisyo ni Kristo? Napakagandang tanong. Dito lumalabas yung point. Sinasabi na gaano man ka-valid yung mga panalangin yon para sa hustisya, hindi sila aakyat sa trono ng Diyos kung wala yung unang sangkap. Yung bango ng sakripisyo ni Jesus? Exactly. Kailangan muna ng biyaya bago humingi ng hustisya. Ang pagtubos ni Jesus ang nagbibigay daan para maging katanggap-tanggap ang mga panalangin. Gabe, parang may proseso, may pagkakasunod-sunod. Inilalatag ba sa mga materyales mo kung ano ang sequence nito? Oo, at napakalinaw, parang isang divine countdown. Una, tatanggalin ng kordero, si Jesus, yung ikapitong selyo. Yan yung go signal. Okay, yan ang simula. Pangalawa, opisyal nang magsisimula yung cosmic na araw ng pagtutubos. At dyan napapasok yung pinaghalong insenso. Tama. Pangatlo, yung pinaghalong insenso sakripisyo ni Jesus plus panalangin magsisimulang umakyat at pumuno sa tunay na kabanal-banalang dako sa langit na. At habang nangyayari yan, Habang dahan-dahan itong napupuno, isa-isang hihipan ng 7 trompeta. yan yung mga paghatol. Oo, bawat tunog palapit ng palapit sa finale. So ano yung pinaka-climax? Yung ikapitong trompeta, yun na yun. Kapag tumunog ang ikapitong trompeta, puno na usok ang kabanal-banalang dako, mabubuksan ng tabing at magsisimula na yung dakilang pagtutubos. At may sinasabi pa na habang nangyayari yan, walang pwedeng pumasok sa templo. Walang sino man, parang isang sagradong operasyon na Diyos lang ang pwedeng gumawa. Okay, so itong pagtunog ng ikapitong trompeta, ito na yung simula ng unang pagkabuhay na mag-uli. Pero parang hindi lang ito simpleng pagbabalik buhay ng mga patay, tama ba? May mas malalim pa. Tama. Hindi lang siya individual event, kundi isang universal na pagpapatunay. Inilalarawan ito bilang isang kadena ng pagpapatunay. Kadena ng pagpapatunay, okay? Unang-una, yung pagkabuhay na mag-uli, yan ang resibo, yung ebidensya na nagtagumpay ang mga banal laban sa kasalanan at kamatayan. Napatunayan na tama yung pinili nilang landas. Okay, anong kasunod na domino dyan?
Kung tama ang landas ng pagsunod, ang pangalawang patunay ay totoo at mabuti pala yung mga utos ng Diyos. Hindi lang siya basta rules. Hindi. Ito pala yung blueprint para sa buhay. At kung mapagkakatiwala ang utos, ibig sabihin, mapagkakatiwalaan din ang nagbigay ng utos. Ang Diyos. Dito na nawawala ang pagdududa sa karakter niya. Diyan na. At kapag wala ng duda, anong kasunod? Magagawa na nating mahalin siya ng totoo, nang walang pag-aalinlangan. Exactly. At yun na ang magpeperpekto sa ating free will. Hindi dahil pinilit tayo, kundi dahil sa sobrang pag-unawa at pagmamahal, yun na lang talaga ang gusto mong piliin. At kapag perpekto na ang free will, Mawawala na ang mismong posibilidad na magkasala. Hindi dahil bawal, kundi dahil hindi mo nananais pa. Yan na ang simula ng dakilang pagtutubos. wow. At lahat ng ito, umiikot kay Hesukristo. Isa sa mga paborito kong parte sa notes mo ay kung paano siya ang katuparan ng bawat piraso ng templo. Iyon mismo, si Jesus ang daan patungo sa kabanal-banal na dako, pero siya rin yung handog sa altar. Siya rin yung tubig na naghuhugas. Siya ang tubig, siya ang pintulan. Sa loob, siya ang tinapay ng buhay, siya ang ilaw ng sanlibutan. Maging yung insenso at yung tabing. Oo, siya ang insenso na umaakyat sa Diyos. At sa huli, siya mismo, ang tabing. Yung kanyang katawan na napunit para buksan ang daan para sa atin. At pagpasok mo, Siya rin pala ang Diyos na nakaupo sa trono. From start to finish, siya lahat. binabanggit din dyan ang tungkol sa Trinidad. Paano ito kumokonekta? Okay, ito medyo malalim. Sinasabi dito na ang ikalawang persona, yung anak, kinailangang hubarin ng sarili at maging isang nilikha, magkatawang tao. Bakit? Aro sa legal na paraan, manahin niya yung panahon at kalawakan mula sa Ama, parang isang hari na kailangang maging mamamayan para patunayan yung karapatan niya sa trono. Isang proseso ng pagpapatunay kahit sa loob mismo ng Trinidad. Oo, at may dalo yan. Si Jesus dumating sa pangalan ng Ama, ang banal na Espiritu dumating sa pangalan ni Jesus. Kaya, Kung tinanggap mo ang Espiritu, tinanggap mo si Jesus, na ibig sabihin tinanggap mo rin ang Ama. yun na yun. At nililinaw din dito yung isang point tungkol sa kapangyarihan, na yung kapangyarihan ng isang mananampalataya hindi galing sa Kanya. Dahil nilikha lang tayo. Tayo ay nilikha. Ang kapangyarihan ay mula sa banal na Espiritu na siyang Diyos na manlilikha na nananahan sa atin. Okay, dito na tayo sa part na talagang nakakagulat, yung papel ni Satanas. Kasi ang tingin natin, siya yung kontravida na sumira sa plano. At si Jesus yung plan B, yung solusyon. Oo, pero hindi pala ganun yung sinasabi rito. Dito talaga nababaliktad lahat. Ang pananaw dito, si Satanas ay isang nilikha lamang at bago pa man siya likhain, alam na ng Diyos na siya ay magkakasala. At binalak na ng Diyos na gamitin ang kanyang pagbagsak, hindi ito aksidente, hindi plan B, ito ang plan A mula at mula pa. Teka. So, ibig sabihin, yung mga kilos ni Jesus, lalo na yung pagpunta niya sa krus, hindi yun reaction sa ginawa ni Satanas? Tumpak, ayon sa mga materyales na to, yung landas ni Jesus kasama na ang krus, itinakda na bago pa man magsimula ang paglikha. So, hindi tagumpay ni Satanas yung krus? Hindi. Actually, yun ang katuparan ng plano ng Diyos. Ginamit ng Diyos yung mismong kasamaan ni Satanas para ipakita sa buong universe kung saan talaga hahantong ang kasalanan. At saan nga ba ito hahantong? Sa puntong kaya nitong patayin maging ang sarili nitong manlilikha. Yun ang sukdulan. So in short, hindi si Satanas ang pumatay kay Jesus. Ginamit lang ni Jesus yung mga gawa ni Satanas. Para isakatuparan ang isang layuning matagal nang itinakda. Si Satanas ay naging isang unwitting instrument sa sarili niyang pagkatalo. Mind-blowing. Kaya ang krus pala hindi isang trahedya kundi isang nakaplanong tagumpay. Ayon sa mga source na ito, oo, ang krus ang sentro ng lahat. Ito ang nagpatunay sa pag-ibig at katarungan ng Diyos. Ito ang nagbigay daan sa kapatawaran. Ito ang naging dahilan ng pagdating ng Espiritu Santo. At ito rin yung paraan para ma-perfect yung free will natin. Oo, ito yung paraan para tuluyang matapos ang kasalanan at makumpleto ang buong proyekto ng paglikha.
So, kung susumahin natin, mula sa isang sinaunang ritual ng insenso, nakita natin na simbolo pala ito ng isang cosmic na araw ng pagtutubos. Na siyang kaganapan ng buong sanglilika. At naging posible ito dahil sa isang planadong sakripisyo ni Jesus na hindi pala pagkatalo kundi yung pinakasusi sa buong plano ng Diyos, ginamit maging ang kasamaan para ipakita ang sukdulang pag-ibig. Eksakto. At iiwan namin sa iyo ang isang huling kaisipan para pagnilayan. Sinasabi na ang ikalawang persona ng Diyos hunubad ang sarili at naging isang nilikha para patunayan ang kanyang sarili sa harap ng lahat. Sa pamamagitan ng pagsunod hanggang kamatayan. Oo, bago niya manahin ang lahat. Kung gayon, pag-isipan mo ito. Kung ang buong kasaysayan, mula paglikha hanggang sa wakas, ay ang proseso ng pagpapatunay ng Diyos na siya ay karapat-dapat sa iyong lubos na pagtitiwala at pag-ibig, paano nito binabago ang pagtingin mo sa pagdurusa at kasamaan? Hindi bilang mga aksidente. Kundi bilang mga kinakailangang kasangkapan sa isang banal na plano ng pagpapatunay at pagtubos.